simple lang naman, sapat sa pangunahing mga pangangailangan. Saan mahahagilap ang mga munting pangarap, makaipaw sa hirap, maalwang hinaharap. Sa punyagi at kusa, munting pamayanan, sa husay kinilala, umani ng karangalan. Kay raming nagsasabi, ang galing-galing daw namin. Saan ba nang gagaling? Ano bang anting-anting? Simple lang yan, kaya mo yan, bay! Sa malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsama, pagbabago na lantad, lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na Sa pag-asenso. malikhaing Sa paraan, paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsama, pagbabago na lantad, lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. This program is brought to you by the Development Bank of the Philippines. Sabi ko kahit anong mangyari, huwag kayong bibitiw sa akin. Hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Sabi niya, baby, pakisi ate. Baka hindi tayo magkita, baka tayo malunod na. November 29, 2004, hinagupit ng Bagyong Winnie ang probinsya ng Quezon. Ako po noon ay buntis ng 5 buwan. Yung malaking tubig na may kasama na agad na troso yun. Naanod na kami. Winasak ng rumaragasang tubig ng umapaw na Agus River ang lahat ng dinaanan nito. Walang nakaligtas sa bagsik ni Winnie. Ang batay nadala, nahihiyaw-hiyaw ng nanay. Paglubog ko po, hindi ko na alam kung paano ko nabitawan yung aking anak. Nanay, dito na tayo mamamatay. Mula sa Quezon, ganyan na lang ang walang tubig. Mismo ang dating mayor na si Filipina Grace America ay naging biktima ng sakuna. 5 buwan pa lang siya sa kanyang unang termino noong nangyari ito. Sinasabi natin flash flood, kaya niyang sirain ang pinto, kaya niyang sirain, giba ang wall, kaya niyang wasakin lang ang mga bintana. No? So, ganun siya kalaki. Nakulong si Mayor at ang kanyang ama sa kwarto sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Mabilis daw itong inabot at nadubog sa baha. In a matter of few seconds, pumatong na kami sa cabinet, sa labesa. Talagang nabubuwal na yung mga gamit. Wala ka nang makita, wala ka nang magawa, helpless. Naisip ko nung oras na yun, dito pala ako mamamatay. Parang iniisip mo, ito na yung katapusan. Masasabi mo kasi para siyang dilubyo. Hindi kami talaga handa. Halos mabura sa mapa ang infanta. Milyong-milyong pisong halaga ng ari-arian ang winasak ng Bagyong Winnie. Libo-libong taga-infanta ang sugatan at nangailangan ng atensyong medikal. Halos 200 tao ang namatay at di mabilang ang mga nawawala pa hanggang sa ngayon. Wasak ang mga daan papasok sa bayan ng Infanta, hirap makarating ang anumang tulong para sa mga nasalanta. No water, no electricity, no food, lahat wala. Nakita namin, na-realize ko na sa panahon ng disaster, kahit gusto man kayong bigyan ng assistance ng national government, ng kalapit bayan, hindi rin naman sila makapasok dito. Walang means para sila makatulong. Isang malagim na sakuna ang tumama sa Infanta sa lalawigan ng Quezon nang hagupitin ng Bagyong Winnie noong 2004. Sa panahon ng kawalan ng pag-asa, muling nabuhay ang bayanihan sa mga infantahin. Ako po si Doc Eddie. Samahan niyo po akong tuklasin kung paano bumangon mula sa kalamidad ang Infanta. Isang galing pook. Sanay sa ulan at baha ang mga taga-Infanta.
Napapagitna ng dagat Pasipiko at mga bundok ng Sierra Madre, kadalasang dumadaan dito ang mga bagyong dulot ng kalikasan. Sanay kami noong bagyo na ang dalay hangin, manabubuwal ang puno, lumilipad ang bubong. Pero yung November 29 na disaster is kakaiba. Pang-18 araw na ulan ang ibinuhos ng bagyong Winnie sa bayan ng Infanta sa loob lamang ng isang gabi. Sa 36 na barangay nito, isa lang ang nakaligtas sa pananalasa ni Winnie. Walang lugar na matutuluyan at walang mapagkukunan ng pagkain. Ang Infanta ay parang tinalikuran ng mundo sa gitna ng trahedya. 4 na araw pa ang lumipas bago nakarating ang unang tulong sa Infanta. Sa tingin daw ng mga eksperto noon, wala na raw pag-asang makabangon pa ang Infanta sa nangyaring trahedya. In fact, the national government din, ang sinasabi nila, hopeless na maayos pa ang bayan ng Infanta. Kaya ang advice sa amin is to relocate the town of Infanta to higher ground. Hindi tumanggap ng pagkatalo ang mga taga-Infanta. Nagpatawag ako ng convergence meeting. In-invite namin lahat yung nag-signify ng intention na magbigay ng assistance. Nakakatuwad na sa rehabilitation plan noon pa, nakita na namin at naging bahagi ito ng rehabilitation plan is to strengthen, to enhance our Disaster Coordinating Council and our Disaster Management Program. Ang nangyaring trahedya noong 2004 ang nagbukas sa mata ng mga taga-Infanta. Napakarami naman nagbigay tulong. Pero nakita ko na hindi dapat tumagal ang ganong sistema na depende ang tao sa tulong. Dapat masimulan namin agad ang rehabilitation. Na-realize namin na kailangang palakasin yung kakayahan ng bayan para ma-manage ang disaster. Isang ordinansa ang agad ipinasa ng Infanta para palawakin ang kapangyarihan at responsibilidad ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. The plan was formulated hindi lamang ng mga key officials ng local DRIMC, kundi may participation ang private groups, ang private sector, ang NGOs. Hindi sila papayag na yung plano na sila mismo ang nagawa ay hindi maipatupad. Anong level o antas na yung tubig? Si Ron Crisostomo, kasalukuyang namumuno sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Pakimonitor ang nagmungkahing bumuo ang lokal na pamahalaan ng opisinang may permanenteng tauhan na tututok sa disaster preparedness. dapat meron pong pagbibigay halaga sa ating proyekto ng disaster preparedness. Ipakita natin, hindi lang lip service, tingnan natin gaano bang budget ang inilagak dyan. Kung may budget, meron ba siyang tao? Nag-create ba talaga ng office? At yung office ba ay permanenteng posisyon na? Hindi lang sideline yung trabaho. Kasi kung ito gagawin nating sideline concern ang disaster risk reduction and management, napakahirap po. So para to clear. Ang pagsasanay ng mga tao ng bagong opisina ang unang isinulong ni Naron. Maraming trainings ang ginawa para makapacity ang mga officials, ang Municipal Disaster Coordinating Council. Mula doon, bumaba kami sa mga barangay para palakasin naman ang kanilang Barangay Disaster Coordinating Council. Ganun din ang lahat ng schools. We require na magkaroon sila ng kanilang disaster plan. Kasi pinaghahandaan natin what if a disaster is mangyayari sa may oras ng klase. Makikita mo, lahat. Napagtanto ng bagong opisina na hindi lamang lakas ng hangin ang dapat pantayan, kundi pati dami ng ulan. Kasama sa Disaster Preparedness Program ng Infanta ang paggawa ng flood watch point tulad nito para masukat ang pagtaas ng tubig tuwing umuulan. May 5 flood watch points sa kabaan ng Agus River. Binabantayan ito ng mga volunteer ng opisina na may two-way radio para mabilis maiulat ang pagbabago sa taas ng tubig kapag masama ang panahon. Kahit madaling araw, pwede silang bumaba. At kung kinakailangan, kada oras, magre-report sila sa amin, pwede kami humingi ng real-time data. Sana naman ang naging ulam natin dyan. Kakaiba ang mga code na ginagamit ni Naron pag nag-uulat ng taas ng tubig. Pagkain. Merong hipon, merong palos. may palos, may migik, may baransina, at lahat po yun may katumbas na antas ng tubig. No? Para hindi magbigay ng ibang konotasyon o misinterpretasyon sa mga pwedeng makapakinig nito sa two-way radio. Kapag na-misinterpret nila ito, posible po magpanik. At alam natin, pag nagpanik ang mga tao, pwedeng magkaroon ng casualty. Naging sakit ng ulo na raw ito ni Naron noong bagyong Emong noong 2005. Kausap namin ang aming flood watch point sa KM3, sa Kiko. Ano naman level dyan ng tubig?
Sir, trina po, sir. So, ibig sabihin, umangat na ng 3 guhit. Yung nakarinig na ali, kala niya ang bagyong Emong ay signal number 3 na. At nung bumalik siya sa palengke, inanunsyo na yun sa kanya mga kapwa may tindahan. So lahat sila nagsara ng tindahan dun sa palengke. Pagkatanggap ng ulat mula sa mga flood watch points, kinukumpirma ng opisina ang impormasyon sa istasyon ng Pag-asa na nasa labas lang ng gusali ng munisipyo at mga update mula sa internet. Mula sa mga nakakalap na impormasyon, nakapagdidesisyon si Mayor kung dapat nang palikasin ang isang barangay. Dating na po ang ating mga rescue personnel, nandyan po ang PNP, ang Bureau of Fire, ang barangay, tulong-tulong po lahat para mailikas, lalo na po yung mga vulnerable groups, mga matatanda, ang mga bata, ang mga buntis. Pinauuna na po namin silang palikasin. Para hindi malimutan, regular daw ang pagpapractice ng infanta sa mga barangay at eskwelahan. We conduct drills tuwing July, yung Disaster Consciousness Month. At bukod doon ay ang mga schools, they regularly conduct drills. May earthquake drills, may last flood drill. Ang aming pangarap sa Dako Paroon, yung aming ginagawa, tumagos mula sa munisipyo, papunta ng barangay, papunta ng purok, papunta ng bawat tahanan. Sumama ako sa isang evacuation drill na ginanap sa Barangay Ilog, ang barangay na katabi mismo ng Agus River. Ano pa ang mga warning signal niya? Bandilyo, pwede rin po yung kanilang warning bell, pwede rin pong megaphone. Sa hudyat ng Batingaw, naghanda ang mga residente sa posibleng paglikas sa kanilang mga bahay. Ang mas mabilis na pagtunog ng Batingaw, ang hudyat nila na lumikas. Para pong ready, get, set, go. Alert level handa, meaning green or ready. Alert level mapanganib, yan po yung yellow. At yung red, talagang danger na po. And we have to evacuate. Galing dito, tutuloy na sila sa evacuation center. At doon, sasabihin sila ano dapat gawin nila. Pansamantala dito sa barangay, lahat ng mga dapat tanggalin, nandito na. May malinaw na evacuation plan at relief operation ang munisipyo para sa bawat barangay. At base sa kanilang naging karanasan noong 2004 kung saan hindi agad nakarating ang tulong sa bayan, gumawa ang infanta ng programang YOYO 24. YOYO 24, it stands for You Are On Your Own on the first 24 hour of disaster. Na po. So wala pa pong NGO or rescue team na antimano makakarating sa atin. Doon po namin nakita mahalaga ang self-reliance. So dapat i-build natin ang capacity ng bawat komunidad. Alam ng komunidad, ng bawat barangay, ng bawat purok, ano ba ang meron kami at saan ba ang delikadong lugar. Dapat magamit namin ito para sa aming sariling kahandaan. Binibigyan ng munisipyo ng insentibo ang mga barangay at residente na masipag magsagawa ng mga drill. Mga megaphone equipment, sa mga nagpa-participate na tao, yung kailangan nila, usually ito po'y bigas or anumang goods. Pero ayon kay Ron, inaasahan nilang sa mga darating na panahon, magkukusa na lamang ang mga tao sa pagsasagawa ng drill. Dapat volunteerism. Lahat should undergo the drill without any incentive. Kasi in the long run, para sa kanilang sariling kaligtasan po yun. Yun ang best reward para sa kanila. Ang Infanta ang isa sa mga pinakaunang bayan na nagkaroon ng komprehensibong disaster preparedness program. Malaki po na itutulong sa amin yung laging pinapaalala ni pamahalaan. Kapag bumatingaw na yung kampana doon, talaga paglilikas ang tao. Ipinagmamalaki ni Mayor Grace na marami nang dumaang bagyo sa Infanta mula ng trahedya ng 2004 pero hindi ganun kalaki ang naging pinsala sa kanilang bayan dahil sa kanilang maigting na paghahanda. Ang pangunahin naming layunin is to save life. Zero casualty. Yan ang pangunahin na layunin. Kaya napalakas namin ang aming mga iba't ibang working committees, yung rescue and evacuation, even doon sa distribution ng relief goods, meron ng maayos na sistema. Isa pang resulta ng trahedya na hinanapan ng solusyon ng munisipyo. Patay na daw yung nanay ko, yung 2 kong kapatid, tapos yung pamangkin ko tsaka yung lola ko. Sinisisi ko po sarili ko dahil hindi ko nga po nailigtas siya. Nung pumakita namin sa may plaza yung aking sanggol na 9 months, kami na lang po mag-asawa, naglibing.
Parang kahapon lang ko ikwento ng mga biktima ang nangyaring trahedya noong 2004. Marami sa kanila ay may trauma pa rin hanggang sa ngayon. Minsan nanaginip ako yung sa loob ng ospital. Pumapasok daw po yung tubig. Takot na takot ako, tinatawag ko yung tatay ko, sabi ilipat ako, sabi ko ilipat po ako, ilipat ako. Maabot na ako ng tubig. Wala pa naginip, pagising pa naginip lang. Isang mental at psychosocial health management program ang inumpisahan ng Infanta. Nagsama-sama ang 4 na bayan na sinalanta ng Bagyong Winnie sa Quezon, ang Rial, Infanta, General Nakar at Panukulan. Sa pagkikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon, bumuo sila ng programa para sa mga biktima. Si Dr. Lloyda Mercado ang kasalukuyang nagpapatakbo ng programa sa Claro M. Recto Hospital. Nagkaroon po ng parang mga stress debriefing yung psychiatrists from UPPGH. Karoon sila ng program for yung mga nasalanta ng bagyo, mga psychiatric cases. Habang tinutukoy ang mga trauma victims ng trahedya, nakita ng mga doktor na may mga residente na may sakit sa pag-iisip na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Isinama na rin sila sa programa. Mga anxiety disorders, depressions, may mga bipolar din na before tinitreat na rin ng mga psychiatrists sa Manila or other mental health facilities. Problema raw para sa mga bayang malayo sa syudad tulad ng Infanta ang tamang pag-aalaga sa mga psychiatric patient. Yun bang follow-up nila? Initially, yung time and siguro financially. Dito pumasok ang Interlocal Health Zone 2, ang formal na pagsasama-sama, koordinasyon at pagtutulungan ng 4 na bayan para sa kanilang programang pangkalusugan. Una sa kanilang listahan ang mental health. Ginawa nila ng mga psychiatrists from PGH, nagbigay sila ng training. Unang-una, binigyan nila yung mga BHWs, midwives, pati yung mga doctors, tinap na nila from the different municipalities. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Quezon, ay naitayo nila ang isang pasilidad para sa telepsychiatry. Dito maaaring suriin at bigyan ng counseling services ng mga doktor sa Maynila ang mga pasyente sa probinsya sa pamamagitan ng video call gamit ang computer. Claro M. Recto is part of the provincial government, so they provided the place, the space for the telepsychiatry. Medyo malaki-laki yung nagiging ambag dito sa program. Kasi financially, sila yung nagbibigay ng pera. Nag-aambag din ang mga munisipyo para sa operasyon ng psychiatric clinic at para gawing mas abot kaya para sa mga pasyente ang mga gamot at konsultasyon. Each LGU, meron silang allocation na 250,000. No? May yung mga NGOs, nagbibigay din sila. Minsan in terms of gamot, worth ng how much yung gamot, yun ang binibigay. Isang lingguhang programa sa radyo ang isinasagawa ng Interlocal Health Zone 2 para ipaalam sa mga residente ang mga programang pangkalusugan ng munisipyo na maaari nilang mapakinabangan. Nakikipagtulungan ang Interlocal Health Zone 2 sa Integrated Community Development Assistance o ICDAI. Sila yung naka-identify nung una. With regard na dun sa halimbawa sa family support, may problema si ganito, ICDAI yung kanilang pinupuntahan. Mas closer kasi sila. Being an NGO, mas malapit sila sa tao. Si Melba Perion ang kinatawan ng ICDAI na nakabase sa Infanta para sa programa ng Interlocal Health Zone 2. Ayon sa kanya, community-based ang tamang tugon sa mga kaso ng mental health sa lugar. Home visit, lalo po nung mga time na yun na violente at nakakulong pa sila. So pinupuntahan po isa-isa, ginagalugan nila yung barangay sa General Nakar, sa Rial, saka po sa Infanta. So, yun po yung parang isang malaking factor na nakita namin para yung mga nakakulong ay ngayon po yung nakalabas na. Kung hindi po doon sa pagtsatsaga na puntahan sa barangay, ay baka po hanggang ngayon nakakulong pa sila. Bumuo rin ng mga family support group ang ICDAI sa ilalim ng programa. Malaki po yung gawain din ng kapamilya, hindi lang po yung pasyente.
na tulungan din po, magkasabay na magtulungan para gumaling yung pasyente at saka yung pamilya din ay matulungan na umunlad. Dati po ay marami kaming kakalat-kalat sa kalsada ng mga mentally ill na pasyente. Ngayon po medyo nababawasan na po. Wala na halos pong gumagala kasi namamanage na po yung mga nagkakasakit na pag-iisip. Isa sa mga natulungan ng Interlocal Health Zone 2 si Nene, isang schizophrenic. May sakit ka po sa pag-iisip ay medyo po pinagtatawanan ka, nilalait ka. Masakit po yun sa damdamin. Anong ginagawa mo kung gano'n ang pagtingin sa'yo? Pinapalampas ko na po lang sa kabilang tenga. Ilang ulit sinubok ng ina na ipagamot si Nene sa mental hospital sa Maynila. Pero dahil hindi nila matustusan ang regular na pagpapacheck up at gamot, lumala ang kondisyon ni Nene. Wawala po ako. Nananakit po. Nananakit ka na noon? Oo. Hindi ko na po makaya yung nakakuha sa aking katawan. Hapon po. Halos mawala na ng pag-asa ang kanilang pamilya hanggang sa naabot sila ng Interlocal Health Zone 2. Maigi na po. Malaking tulong po itong programa sa akin. Bakit? Paliwanag mo bakit? Kasi po ay mura na po ang gamot, malapit pa po ang pa-check-upan. Gaano kadalas ka nagpapacheck up? Dati po ay buwan-buwan, ngayon po ay kalahating taon na, hindi po naman dumating. Sa regular na pag-inom ng gamot at pagpapacheck up, nakontrol ang sakit sa pag-iisip ni Nene. Ngayon, nagtatrabaho na siya. May 351 pasyente na ang naserbisyohan ng Interlocal Health Zone 2 sa kasalukuyan. Naging productive na sila. Dati nakakulong sila, talagang zero ang kanilang capacity to do yung bang magandang gawa. After regular check-up, doon mga 80 to 90% yung nag-improve. Payo ni Dr. Mercado, bumuo na ng programa tulad ng Community-Based Mental and Psychosocial Health Management Program ng Interlocal Health Zone 2 ang lahat ng mga probinsya, lalo pat kaliwat kanan ng mga sakuna at dumarami ang naiiwang biktima. Every time pagkaroon ng ganitong calamity, yung susunod parang mas malala pa, no? So, tingin ko po, mas maganda na after mabigyan ng mga needs like yung mga pagbibigay nila ng mga pagkain, siguro simultaneous with that, mas maganda na meron din silang programa on mental health. Di raw natin alam kung saan at kailan tatama ang susunod na sakuna. Kaya paalala ni Ron, importanteng maging handa. Dahil kung tayo nagsisikap umunlad, 1, 2, 3 hakbang ng kaunlaran, pag tinamaan tayo ng kalamidad, maaring hahakbang tayo paurong ng 5. So mahalaga po na isama na natin sa ating pagpaplanong pangkaunlaran ang usapin ng DRRM at ng climate change adaptation. Halos mag-iisang dekada na mula nang mangyari ang matinding sakunang dulot ng bagyong Winnie sa Infanta. Pero sinisigurado ni Mayor Grace na hindi malilimutan ng mga taga-Infanta ang mga aral ng mga nangyari. Ginawa niyang misyon ng munisipyo ang pagiging disaster resilient, ang kapasidad ng kanilang bayan na bumangon mula sa sakuna. Ang dapat ay ma-realize ng bawat bayan at ma-instill sa kaisipan ng lahat ng mamamayan na disaster strikes when the memory of the last one has been forgotten. Walang nakakaalam kung saan at kailan tatama ang sakuna. At ngayong sunod-sunod ang disaster sa Pilipinas, mahalagang maging handa tulad ng mga taga-Infanta. Sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang kakayahang harapin ang kalamidad, pinanatili nilang sariwa sa kanilang isipan ang mga leksyon ng dilubyo noong 2004. Isang pangyayaring ayaw na nilang maulit. Disaster preparedness at mental health programs ng Infanta, simple lang yan. Kaya mo yan. Malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan. mamamaya'y pagsama, Pagbabago na lantad, lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlan, ang diwang nalulupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino, magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap, ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad na mayani ang maraming kabutihan ng hangad. Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok, pinagpalat na tanghal na isang
This program was brought to you by the Development Bank of the Philippines.